Kung isang araw ay kailangan mong tumakas mula sa iyong bansa sa loob ng 72 oras, walang tahanan, walang pera, walang kakilala, at may isang bansa na nag-alok ng tulong nang hindi ka man lang kilala, ano ang iyong mararamdaman? Ito ang kwento ng isang pamilya na nakatagpo ng hindi inaasahang kabutihang loob mula sa mga Pilipino. Ang huling pagsabog na yumanig sa Tehran ay malinaw pa ring umaalingaw-ngaw sa alaala ni Amir. Mahigpit niyang niyakap ang 7 taong gulang na si Laila, habang ang kanyang asawang si Sarah ay nagmamadaling isinisilid ang mga mahahalagang gamit sa pinakamaliit na maleta na kaya nilang dalhin. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam kung makakabalik pa sila. Ang tahanang dati puno ng halakhakan ay naging isang gusaling nanginginig sa gitna ng usok at takot. Ang desisyong tumakas ay nabuo sa loob lamang ng ilang oras nang kumalat ang balita tungkol sa panibagong pag-atake. Alam ni Amir na hindi na niya maaaring isugal pa ang buhay ng kanyang anak. Ang huling tiket sa eroplano na kanyang nahanap ay nagdala sa kanila patungo sa Pilipinas, isang lupaing halos wala siyang alam maliban sa mga sabi-sabi na ito ay isang mapayapang bansa at ang mga tao ay palangiti. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa madaling araw. Si Laila ay nakasandal sa balikat ng kanyang ina, pagod na pagod at namumugto ang mga mata dahil sa pag-iyak at kakulangan sa tulog. Ang nakaraang 3 araw ay puno ng tunog ng mga sirena, putok ng baril at matinding pangamba. Isang 72 oras na parang 72 taon ang haba. Maingat na iginala ni Amir ang kanyang paningin sa paligid ng paliparan. Lahat ay tila banyaga. Ang mga salitang Tagalog sa mga karatula ay hindi niya maintindihan kahit isang salita. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa gitna ng karagatan na walang kompas. Ngunit isang bagay ang agad niyang napansin. Ang ngiti ng immigration officer. Dahan-dahan at malinaw magsalita ng Ingles ang lalaki at sinubukan silang tulungan nang makitang tila nalilito ang pamilya. Welcome to the Philippines. Ang mga salitang iyon, bagamat simple, ay nagpaiyak kay Sarah. Sa panahong ang kanilang mga puso ay puno ng sugat, ang maikling pagbati na iyon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Hindi pa nila alam na ang susunod na 72 oras sa bagong lupain na ito ay babago sa kanilang paniniwala tungkol sa mundo magpakailanman at magtuturo sa isang pamilyang winasak ng digmaan kung ang kabaitan ng mga estranghero ay tunay ngang makapaghihilom ng isang pusong wasak. Sa kanilang unang gabi sa Maynila, halos hindi nakatulog si Amir. Kahit na ang mga tunog sa paligid ay ibang-iba sa kanilang tinubuang bayan, sa tuwing may matinis na ingay na bumabasag sa katahimikan, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Mas mabilis tumugon ang kanyang katawan kaysa sa isip, agad siyang napapabangon. Hindi iyon tunog ng bomba, hindi rin tunog ng sirena ng digmaan, kundi tunog lamang ng tambutso ng isang jeepney na dumaan sa kalsada sa tapat ng maliit na hotel na pansamantala nilang tinutuluyan. Ngunit para sa isang taong kagagaling lang sa isang lugar ng digmaan, anumang tunog na kahawig nito ay nagbabalik ng masasamang alaala. Nagising si Laila at mahinang tinawag ang kanyang ama. Ang malalaking bilog na mata ng bata ay puno ng takot. Agad siyang dinaluhan ni Amir at niyakap, dahan-dahang hinahaplos ang maitim na buhok ng anak habang bumubulong, "Ayos lang. Anak, ligtas na tayo rito." Kahit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin siya sigurado kung aling lugar sa mundo ang tunay na ligtas. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ng Maynila ay tumagos sa manipis na kurtina ng kanilang silid. Ang amoy ng piniritong bawang at isda ay pumapasok mula sa isang kalapit na karinderya. Ang masiglang usapan ng mga tao ay salungat sa nakabibinging katahimikan at tensyon sa kanilang bayan. Bahagyang binuksan ni Sarah ang bintana at nakita ang isang tindera na nag-aayos ng kanyang mga panindang prutas na may iba't ibang kulay. Napangiti siya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Nagpasya si Amir na bumaba upang bumili ng pagkain. Dala niya ang kanilang kakarampot na pera at ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. Nang lumapit siya sa isang maliit na kainan sa ilalim ng gusali, sinubukan niyang ipaliwanag sa pautal-utal na Ingles na gusto niyang bumili ng pagkain para sa 3 tao. Ang may edad na tindera ay tumingin sa kanya
na may bahagyang pagkalito bago ngumiti ng malapad at itinuro ang mga nakalarawang menu na nakadikit sa gilid ng kanyang kariton. Kakaunti lang ang alam niyang salitang Ingles, ngunit ginamit niya ang mga senyas at ngiti upang makipag-usap. Nang ilabas ni Amir ang pera para magbayad, iwinagayway ng babae ang kanyang kamay bilang pagtanggi sa isang bahagi ng bayad at nagdagdag pa ng isang takal ng kanin sa isang lalagyan. "For little girl," sabi niya, kasabay ng isang magiliw na ngiti. Natigilan si Amir. Hindi niya inaasahan na ang isang estranghero na hindi man lang alam ang kanyang pangalan ay mag-aalok ng ganitong kabutihan. Ang tunog ng tambutso kagabi ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip, ngunit ngayong umaga, nagsisimula na siyang makarinig ng ibang mga tunog-tunog ng tawanan, tunog ng tawaran, tunog ng buhay na payapang nagpapatuloy. At marahil, ito ang unang senyales na ang kanilang 72 oras sa Pilipinas ay hindi magiging katulad ng 72 oras na kanilang pinagdaanan. Matapos ang 2 araw sa isang murang hotel malapit sa airport, alam ni Amir na hindi sila maaaring manatili roon ng matagal. Limitado ang perang dala nila at ang kanilang kinabukasan ay puno ng mga tandang pananong. Nagsimula siyang maghanap ng pangmatagalang matutuluyan sa internet gamit ang mahinang signal ng Wi-Fi sa lobby ng hotel. Malaking hadlang ang wika, ngunit sinuwerte pa rin siya nang ang isang receptionist na nagngangalang Ana ay nag-alok na tulungang tumawag para magtanong tungkol sa mga paupahang kuwarto. Mahusay siyang mag-Ingles. At nang malaman niyang ang pamilya ay mga refugee mula sa digmaan, ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng pag-unawa. "May maliit na apartment po sa isang tahimik na eskinita. Hindi po mahal ang upa at mabait ang may-ari," sabi ni Ana. Nang hapong iyon, tinulungan sila ni Ana na tumawag ng taxi at isinulat ang address sa Tagalog para sa driver. Ang maliit na eskinita na pinasok ng sasakyan ay tahimik, may mga punong nakahanay sa gilid ng daan. Ang huni ng mga ibon ang pumalit sa ingay ng mga sasakyan sa malaking kalsada. Ang 4 na palapag na gusali na kulay krema ay medyo luma na ngunit malinis at maayos. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang may-ari, ang naghihintay sa pasukan, bahagya siyang ngumiti at tumango. "Magandang hapon po." Agad na yumuko si Amir bilang tugon. Kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lahat ng kaugalian, ramdam niya ang paggalang sa kilos na iyon. Tinulungan ni Ana na isalin ang kanilang pag-uusap tungkol sa upa, deposito at mga alituntunin. Nang makita nila ang mismong kuwarto, nakahinga ng maluwag si Sarah. Hindi ito malaki, mayroon lamang 2 kama, isang maliit na aparador, at isang makitid na balkonahe kung saan tanaw ang isang puno ng mangga. Ngunit para sa isang taong kagagaling lang sa mga pagsabog, ang isang kisame na hindi nanginginig at mga bintanang hindi basag ay sapat na. Habang pumipirma ng kontrata, pinawasan ng may-ari ang deposito ng kalahati ng walang pag-aalinlangan. "Dahan-dahan lang po kayo sa paghahon," sabi niya, na ipinasalin kay Ana. Hindi napigilan ni Sarah ang kanyang mga luha. Hindi niya akalain na ang isang taong kakakilala pa lang nila nang wala pang 1 oras ay magtitiwala sa kanila ng ganito. Nang gabing iyon, ang maliit na pamilya ay kumain ng kanilang biniling pagkain sa sahig ng kanilang bagong silid. Tumawa si Laila nang makita ang isang pusang kaliko na dumaan sa balkonahe. Ang tawa niya ay mahina ngunit malinaw. Sa maliit na eskinita na ito, wala pa silang estado, walang katatagan at walang sagot para sa kinabukasan. Ngunit mayroon silang pansamantalang tahanan. At minsan, ang salitang pansamantala ay sapat na para mapanatag ang isang pusong nanginginig. Sa kanilang unang umaga sa apartment, si Laila ang unang nagising. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng balkonahe. Ang mainit na hangin ay pumasok, kasama ang huni ng mga ibon at ang tunog ng mga tricycle na dumadaan. Lahat ay tila ordinaryo, ngunit para sa isang batang nasanay sa tunog ng baril, ang pagiging ordinaryo ay isang napakahalagang bagay. Si Sarah ay nag-aayos ng mga damit sa aparador, habang si Amir naman ay nagbabalak lumabas para bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Maingat siyang bumaba ng hagdan, hindi pa sanay sa pagbati sa mga nakakasalubong, ngunit sinusubukan niyang gayahin ang iba. Sa labas ng gusali, isang matandang babae ang nagdidilig ng kanyang mga halaman. Tumingin ito sa kanya at ngumiti ng malapad, halos mapapikit ang mga mata.
Magandang umaga, iho. Natigilan si Amir bago sumagot ng may pagkailang, "Magandang umaga po." Inulit niya ang itinuro ni Ana kagabi. Mahinang tumawa ang matanda na may paghanga at may sinabi sa Tagalog na hindi niya naintindihan, ngunit ang tono ng boses nito ay napakabait, kaya't hindi na kailangan ng salin para malaman na ito ay puno ng mabuting hangarin. Maya-maya, pumasok ang matanda sa kanyang silid at bumalik na may dalang isang supot. Sa loob ay may ilang hinog na saging na saba. Inabot niya ito kay Amir habang nakaturo sa itaas, na tila nagtatanong tungkol sa kanyang anak. Thank you po," paulit-ulit na sabi ni Amir habang yumuyuko. Pag-akyat niya sa kanilang silid, nagulat si Sarah nang makita ang mga prutas sa kamay ng kanyang asawa. Nagningning ang mga mata ni Laila nang malaman na regalo iyon mula sa kanilang kapitbahay na si Lola. Nang hapong iyon, habang si Amir ay nasa isang sari-sari store, natigilan siya sa harap ng mga estante. Hindi alam kung ano ang pipiliin dahil hindi niya mabasa ang mga etiketa. Isang binata na nakatayo sa malapit ang nakapansin sa kanya at nagtanong sa simpleng Ingles kung kailangan niya ng tulong. Matiyaga niyang ipinaliwanag ang pagkakaiba ng bawat produkto at nagrekomenda pa ng isang translation app sa telepono. Bago sila maghiwalay, ngumiti ang binata at sinabing, "Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, diyan lang ako sa kabilang building." Ang mga ngiting iyon mula sa matandang babae, mula sa binata sa tindahan, ay maaaring maliit na bagay para sa mga sanay na rito. Ngunit para sa isang pamilyang nawalan ng lahat, ang ngiti ng mga estranghero ang unang patunay na ang mundo ay hindi lamang puno ng mga pagsabog at takot. At sa maliit na eskinita na ito, nagsimula silang maniwala na ang kabaitan ay maaaring magsalita ng mas malakas kaysa sa anumang wika sa mundo. Ang bango ng ginigisang bawang na dala ng hangin ng hapong iyon ay biglang nagpagutom kay Amir. Simula nang dumating sila sa Pilipinas, hindi pa sila nakakakain ng mainit at bagong lutong pagkain. Karamihan ay mga biniling kanin sa kahon o instant noodles. Tiningnan ni Sarah ang kanyang anak na nagsisimula ng malungkot dahil sa pangungulila sa kanilang tahanan. Gusto niyang maramdaman ni Laila ang init ng isang tunay na pagkain, tulad noong nasa Tehran pa sila. Alam niyang walang makakapalit sa kanilang tahanan, ngunit marahil makakatulong ang pagkain upang maghilom ang puso. Habang nag-uusap silang tatlo, kung susubukan ba nilang maghanap ng makakainan sa labas, may marahang kumatok sa kanilang pinto. Maingat na binuksan ni Amir ang pinto at nakita ang matandang babae na nagdidilig kaninang umaga, nakangiti at may dalang isang bandehadong pagkain. "Heto, iho, nagluto ako ng marami," sabi niya habang inaabot ang bandeha. Gulat na tinanggap ito ni Amir. Sa loob ay may mainit na kanin, manok na tinola at nilagang itlog. Ang bango nito ay agad na nagpatunog sa kanyang tiyan. Paulit-ulit siyang nagpasalamat kahit limitado ang kanyang mga salita. Malinaw sa kanyang mga mata at boses ang kanyang pasasalamat. Nang mailapag ang pagkain sa sahig, tiningnan ito ni Sarah nang may pag-aalinlangan. Hindi pa siya nakakakita ng pagkaing Pilipino. Ngunit nang matikman niya ang unang subo, napatingala siya at nagningning ang kanyang mga mata. Napakasarap, bulong niya sa wikang Farsi. Natawa si Laila nang aksidenteng makakain ng luya at sumigaw na maanghang, ngunit maya-maya ay ngumiti na rin at humingi pa ng isang subo. Ang tawa ng kanyang anak ay nagpatawa na rin kay Sarah, isang tawa na hindi nila narinig sa loob ng maraming araw. Pagkatapos kumain, nagpasya si Sarah na dalhin ang mga datiles na dala niya mula sa kanilang bayan at kumatok sa pinto ng matanda bilang pasasalamat. Nang iabot niya ang mga ito, nagulat ang matanda bago ngumiti at masayang tinanggap ito. Kahit hirap silang magkaintindihan, ang pagpapalitan nila ng pagkain ay mas malinaw pa ang naipahiwatig kaysa sa anumang salita. Nang gabing iyon, nakasandal si Amir sa pader. Pinagmamasdan ang kanyang asawa at anak na nakangiti at panatag. Nagsimula niyang maramdaman na ang banyagang bansang ito ay dahan-dahang yumayakap sa kanila. Ang unang lutong bahay na pagkain sa bagong lupain ay hindi lamang pumuno sa kanilang gutom, kundi pinuno rin ang pag-asa na nawala kasabay ng mga pagsabog sa kanilang bayan. Kinabukasan, nakaupo si Laila sa maliit na balkonahe, hawak ang kanyang sketchpad na dala niya mula sa Iran.
Ang mga maiikling Crayola ay ginamit niya upang iguhit ang kanilang dating bahay na kanyang kinasasabikan. Kahit simple lang ang guhit, sa mata ni Sarah, puno ito ng masasakit na alaala. Samantala, sinusubukan ni Amir na maghanap ng mga pangunahing salitang Filipino sa kanyang telepono. Binuksan niya ang translation app at dahan-dahang binigkas ang mga salitang lumalabas sa screen. Magandang araw. Mahinang natawa si Sarah nang marinig ang kanyang asawa. Magandang araw din, sinubukan din niyang sabihin, kahit hindi pa perpekto, ang kapaligiran sa silid ay napuno ng kaunting kasiyahan na nakatulong sa kanila na makalimot sa kanilang mga alalahanin. Nang hapong iyon, nagpasya si Amir na isama si Laila na maglakad-lakad sa labas ng eskinita. Sa daan, nakita nila ang dalawang batang Pilipino na naglalaro ng bola. Huminto ang mga bata at tiningnan si Laila ng may interes bago ngumiti. Nag-alinlangan si Laila. Gusto niyang makipaglaro ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Yumuko si Amir at bumulong. Subukan mo ang salitang itinuro ko sa iyo. Huminga ng malalim ang bata bago mahinang sinabi, "Hello." Agad nang ngumiti ng malapad ang dalawang bata at sabay na sumagot, "Hello." Pagkatapos ay inanyayahan nila siyang maglaro gamit ang mga palakaibigang senyas. Kahit iilang salita lang ang kanilang ginamit sa pakikipag-usap, ang tawanan ng mga bata ay malinaw at walang hangganan ng wika. Pinanood ni Amir ang eksenang iyon na may init sa kanyang puso. Hindi niya inakala na ang isang simpleng pagbati ay maaaring magbukas ng pinto sa pagkakaibigan ng ganoon kabilis. Pag-uwi sa kanilang silid, tumakbo si Laila sa kanyang ina. "Inay, marunong na akong mag-Filipino," sabi niya na may malapad na ngiti. Mahigpit na niyakap ni Sarah ang anak, naluha ng hindi namamalayan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asang nagsisimulang tumubo sa puso ng kanyang anak. Nang gabing iyon, sama-samang pinag-aralan ng pamilya ang mga bagong salita. "Magandang araw, salamat po." Ang mga simpleng salitang ito ay maaaring maliit na bagay para sa mga Pilipino, ngunit para sa isang pamilyang nagsisimula ng bagong buhay, ang bawat salitang Filipino ay tulay na nag-uugnay sa kanila sa bagong mundo. At sa tuwing sinasabi nila ang magandang araw, sinasabi rin nila sa kanilang sarili na ang isang bagong buhay ay tunay ngang nagsimula na. Ilang araw lamang ang lumipas sa maliit na eskinita at ang pamilya ni Amir ay nagsimulang masanay sa bagong takbo ng buhay. Ang tunog ng naglalako ng pandesal sa umaga, ang amoy ng kape at sinangag, at ang mga maiikling pagbati mula sa mga kapitbahay na nagsisimula na nilang makilala ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit isang katotohanan ang nananatili. Wala pa rin silang kita at ang kanilang ipon ay mabilis na nauubos. Sinubukan ni Amir na maghanap ng trabaho kahit alam niyang malaking hadlang ang wika at ang kanyang estado. Naglakad siya sa mga kalapit na tindahan gamit ang translation app para magtanong, "May trabaho po ba?" Maraming ngumiti at umiling ng magalang. Ang ilan ay nagmungkahi na makipag-ugnayan siya sa mga ahensya na tumutulong sa mga refugee. Isang araw, habang nakaupo si Amir sa labas ng gusali, nilapitan siya ng may-ari ng apartment. Kinumusta siya nito sa simpleng Ingles. Nang malaman niyang naghahanap ng trabaho si Amir, sandaling natahimik ang may-ari bago nagsalita. "May maliit akong laundry shop sa likod. Kung okay lang sa'yo, puwede kang tumulong muna doon. Maliit lang ang sahod pero sapat para makapagsimula." Natigilan si Amir. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng ganitong pagkakataon ng ganoon kabilis. Agad siyang nagpasalamat ng paulit-ulit, nanginginig ang boses dahil sa pasasalamat. Sa parehong araw, nakatanggap din ng tulong si Sarah. Dinala siya ng matandang kapitbahay sa isang maliit na patahian sa kanto at ipinakilala sa may-ari. Sinabi nitong kailangan ng may-ari ng tulong sa pag-aayos ng mga damit. May kasanayan si Sarah sa pananahi mula pa noong nasa kanilang bayan kaya sinubukan niyang makipag-usap. Kahit mahirap ang komunikasyon, pumayag ang may-ari na subukan siya sa trabaho. Nang gabing iyon, muling nagsalusalo ang pamilya sa hapunan, ngunit ang kapaligiran ay ibang-iba na. Masayang ikinuwento ni Amir ang tungkol sa kanyang bagong trabaho. Ibinahagi ni Sarah ang tungkol sa kanyang unang customer. Nakikinig si Laila bago nagsalita. "Napakabait po pala ng mga Pilipino, Tay.
Tumango si Amir. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paraang matagal nang hindi nakikita ni Sarah. Oo, anak. Minsan, ang pinakadakilang tulong ay hindi nagmumula sa paghingi kundi mula sa pusong gustong tumulong. Sa kanilang unang 72 oras, ang tanging nasa isip nila ay kung paano mabuhay. Ngunit ngayon, nagsisimula na silang makakita ng isang landas upang tunay na mabuhay. At ang kabutihang loob na kanilang natanggap ng hindi humihingi ay dahan-dahang naghihilom sa mga sugat ng digmaan sa isang tahimik na paraan. Kahit na unti-unti nang nagiging maayos ang kanilang buhay sa eskinita, ang nakaraan ay hindi madaling maglaho. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, ang tunog ng mga paputok mula sa isang piyesta sa kalapit na simbahan ay biglang umalingaw-ngaw. Ang malalakas na putok ay sinundan ng sigawan ng mga tao. Ngunit para kay Amir, ang tunog na iyon ay hindi naiiba sa mga pagsabog sa kanyang alaala. Napapitlag siya, bumilis ang tibok ng kanyang puso at pinagpawisan ang kanyang mga palad. Ang imahe ng mga gumuguhong gusali at usok ay mabilis na bumalik. Dali-dali niyang pinuntahan si Laila sa kwarto. Ang kanyang anak ay nakaupong yakap ang mga tuhod sa kama, dilat ang mga mata. "Ano po iyon, Tay?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Pumasok si Sarah at niyakap ang anak. "Mga paputok lang iyan, anak. Hindi bomba," sabi niya, kahit ang sarili niyang boses ay nanginginig. Tumigil ang mga paputok pagkatapos ng ilang minuto, ngunit ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Napaupo si Amir sa sahig, sumandal sa pader, at huminga ng malalim. Ngayon niya napagtanto na kahit nakatakas ang kanyang katawan mula sa digmaan, ang kanyang puso ay naiwan pa rin doon. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa laundry shop, mas tahimik siya kaysa karaniwan. Napansin ito ng may-ari at nag-aalalang nagtanong. Nag-aalinlangan si Amir bago ikinuwento ang tungkol sa mga paputok kagabi. Tumango ang Pilipinong may-ari bilang pag-unawa. Hindi siya nagsabi ng mahahabang salita ng pag-alo. Ipinatong lamang niya ang kanyang kamay sa balikat ni Amir at sinabing, "Kung may maririnig kang ganyan ulit, sabihin mo sa akin. Para kung alam mo na hindi ka na magugulat." Ang simpleng mga salitang iyon ay nagparamdam kay Amir na hindi siya nag-iisa sa paglaban sa kanyang mga alaala. Nang hapon, nagdala ang matandang kapitbahay ng kakanin para kay Laila. Ikinuwento niyang mayroong taunang kapistahan sa simbahan. Ipinaliwanag niya ito gamit ang mga senyas, ginagaya ang tunog ng paputok na putong, putong at tumatawa. Tumingin si Laila at bahagyang ngumiti, tila nauunawaan na. Alam ni Sarah na ang mga sugat sa puso ay nangangailangan ng panahon para maghilom. Nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa mga sentro na nagbibigay ng suportang psikolohikal para sa mga refugee sa Maynila at nalaman na may mga voluntaryo na nagsasalita ng Ingles at handang magbigay ng payo. Nang gabing iyon, muling nag-usap ang pamilya. Mahinang sinabi ni Amir, "Nakatakas na tayo, ngunit ang paghilom ng ating mga puso ay mangangailangan pa ng panahon." Tumango si Laila bago binigkas ang isang salitang Filipino na bago niyang natutunan, "Ayos lang." Ang maikling salitang iyon mula sa isang bata ay nagpangiti sa kanyang mga magulang. Ang anino ng nakaraan ay nananatili, ngunit sa liwanag ng kabutihan at pag-unawa, nagsimula silang maniwala na kahit hindi maglalaho ang mga alaala, maaaring hindi na ito magiging kasing nakakatakot tulad ng dati. Isang Lunes ng umaga, nagising si Laila na may halong pananabik at kaba. Ito ang kanyang unang araw sa eskwela sa Pilipinas, isang maliit na paaralan malapit sa kanilang eskinita na inirekomenda ng matandang kapitbahay. Kahit na ito ay isang klase lamang para sa wika at mga aktibidad para sa mga dayuhang bata, para kay Laila, ito ay isang malaking hakbang sa kanyang bagong buhay. Maingat na sinuklayan ni Sarah ang buhok ng anak. Itinatali ang isang asul na laso na nabili nila sa kalapit na tindahan. "Magkakaroon ka na ng mga bagong kaibigan," sabi niya, para pagaanin ang loob nito. Tumango si Laila, ngunit may pag-aalala pa rin sa kanyang mga mata. "Paano po kung hindi ako marunong mag-Filipino? Maiintindihan po ba nila ako?" Lumuhod si Amir sa harap niya. Minsan, mas malakas pa ang ngiti kaysa sa mga salita. Tandaan mo kung paano ka nakipaglaro ng bola sa mga bata sa labas. Ang mga salitang iyon ay nagpangiti kay Laila. Pagdating sa paaralan,
Isang guro na si Ginang Cruz ang sumalubong sa kanila ng may mainit na ngiti. Mahusay siyang mag-Ingles at sinikap niyang maging komportable si Laila. Dinala ang bata sa isang silid-aralan na may mga batang mula sa iba't ibang bansa. Sa simula, tahimik lang si Laila, mahigpit na yakap ang kanyang bag. Hanggang sa isang batang Pilipina ang lumapit at umupo sa tabi niya. Inabutan siya ng bata ng Crayola at sinabing, "Laro tayo?" Kahit hindi naintindihan ni Laila ang lahat ng salita, nakita niya ang ngiti at ang anyaya, kaya tumango siya. Nagsimula silang gumuhit ng mga bahay at puno sa iisang papel. Unti-unting umalingaw-ngaw ang kanilang mga tawa, nang maging makulay ang kanilang mga kamay at ang kanilang guhit ay naging mas nakakatawa kaysa sa inaasahan. Sa oras ng recess, inanyayahan ng isang grupo ng mga batang Pilipino si Laila na sumabay sa kanila kumain. Tinuruan nila siya ng mga simpleng salita tulad ng masarap at salamat. Sinubukan ni Laila na bigkasin ito, na ikinatawa ng mga bata dahil sa paghanga. Ito ay tawa ng pagkakaibigan na nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng klase, tumakbo si Laila papalabas sa kanyang mga magulang na may masayang mukha. "May mga kaibigan na po ako," buong pagmamalaki niyang sabi. Nagkatinginan sina Amir at Sara bago ngumiti ng malapad. Ang bigat na kanilang nararamdaman ay unti-unting gumaan. Sa ilalim ng bandila ng Pilipinas na iwinawagayway sa harap ng maliit na paaralan, isang batang babae mula sa isang lupaing puno ng digmaan ang natututo na ang pagkakaibigan ay hindi nangangailangan ng iisang wika at marahil, ang mga bagong kaibigang ito ang magiging pundasyon na tutulong sa kanyang puso na mag-ugat ng matatag sa bagong lupain. Halos isang buwan na ang lumipas mula nang tumuntong ang pamilya ni Amir sa Pilipinas. Ang buhay na dati puno ng takot ay nagsimula nang magkaroon ng matatag na ritmo. Ang trabaho sa laundry shop ay nagbigay sa kanya ng maliit na kita. Si Sara naman ay nagkakaroon na ng mga regular na customer sa patahian at si Laila ay umuuwi mula sa paaralan na may mga bagong kwento araw-araw. Isang hapon, kumatok ang matandang kapitbahay at inanyayahan sila sa piyesta sa kalapit na simbahan. Ginamit niya ang mga senyas pagsisindi ng kandila, pagdarasal at tunog ng musika upang ipaliwanag ito. "Punta tayo?" Mahinang tanong ni Sara. Nag-alinlangan si Amir. Sariwa pa sa kanyang isip ang tunog ng mga paputok. Ngunit tiningnan niya ang kanyang anak na sabik at tumango. "Sama-sama tayong pupunta." Pagdating sa simbahan, ang paligid ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas. May maririnig na mahinang tugtugin. Ang amoy ng iba't ibang pagkain ay nasa hangin. Ang mga tao ay maayos ang pananamit. Ang ilan ay may dalang mga bulaklak at kandila. Ang pamilya ni Amir ay nakatayo lamang sa gilid hanggang sa lumapit ang may-ari ng apartment. Ipinaliwanag niya na ito ay isang taunang pagdiriwang para sa pasasalamat at paghiling ng kapayapaan at kaligayahan para sa pamilya. "Dito po, mahilig ang mga tao na ipagdasal ang kanilang pamilya," sabi niya, nakangiti. Iginala ni Sara ang kanyang paningin at nakaramdam ng isang bagay na pamilyar sa mga pagdiriwang sa kanilang bayan. Kahit iba ang relihiyon at ritual, ang intensyon ng mga tao ay pareho. Ang lahat ay nagnanais ng kapayapaan at kaligtasan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nakatanggap si Laila ng isang makulay na lobo. Tumakbo siya para panoorin ang isang pagtatanghal ng sayaw, nagniningning ang kanyang mga mata. Ang kanyang tawa ay humalo sa tawanan ng ibang mga batang Pilipino. Nang dumating ang oras ng pagsisindi ng kandila, naging tahimik ang lahat. Ang maliliit na apoy ay nagliwanag sa gitna ng dilim. Pumikit si Amir. Hindi siya nagdasal ayon sa dasal na naririnig niya, ngunit sa kanyang puso, iisa lang ang kanyang hiling, na sana ay hindi na muling marinig ng kanyang pamilya ang tunog ng mga pagsabog. Pagmulat niya, nakita niyang hawak ni Sara nang mahigpit ang kamay ni Laila. Silang tatlo ay nakatayo sa gitna ng mga estranghero, ngunit hindi nila naramdaman na sila ay nag-iisa. Ang piyesta ng gabing iyon ay simple lamang, ngunit para sa isang pamilyang nawalan ng tahanan at seguridad, ang daan-daang maliliit na kandila ay sapat na ang liwanag upang maniwala silang may lugar pa rin ang pag-asa kahit sa isang pusong dating wasak. Sa isang gabing mahina ang ambon, mas tahimik ang Maynila. Ang patak ng ulan sa kanilang balkonahe ay may ritmikong tunog.
tulog na si Laila matapos gawin ang kanyang takdang aralin sa Filipino. Si Sarah naman ay nagtatahi sa ilalim ng mainit na ilaw. Nakaupo si Amir sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. Binuksan niya ang isang lumang kuwaderno na dala niya mula sa Iran. Ang mga unang pahina ay puno ng mga sulat tungkol sa kanyang mga plano sa buhay sa kanilang bayan. Ngunit ang mga sumunod na blankong pahina ay hindi pa nagagalaw. Ngayong gabi, nagpasya siyang sumulat ng isang liham para sa tahanang maaaring hindi na niya mabalikan. Para sa aming tahanan, hindi ko alam kung nakatayo ka pa. Hindi ko alam kung ang bintana mo ay nakikita pa rin ang parehong kalangitan. Ngunit gusto kong malaman mo na kami ay ligtas na. Huminto ang kanyang panulat. Sumulat siya tungkol sa mga tawanan sa kusina, ang amoy ng tsaa na tinitimpla ni Sarah tuwing umaga, ang yabag ni Laila na naglalaro sa sala. Naaalala namin ang lahat at hindi namin kalilimutan. Tumingin si Sarah nang mapansin ang pananahimik ng kanyang asawa. Umupo siya sa tabi nito, hindi nagtatanong, at ipinatong lamang ang kanyang kamay sa kamay ni Amir. "Namimiss mo ba ang lugar natin?" Bulong niya. Tumango si Amir. "Oo, pero nagsisimula ako nang maintindihan na ang tahanan ay hindi lang isang lugar." Tumingin siya sa maliit na silid na kanilang inuupahan. Kahit hindi ito ang tahanang binuo nila mula sa kanilang mga pangarap, narito ang tawa ng kanyang anak, ang mainit na ilaw at ang kaligtasan. Isinulat niya ang huling linya. "Mahal naming tahanan, kahit malayo na kami, bumubuo kami ng bagong tahanan gamit ang mga pusong patuloy pa ring tumitibok." Nang isara niya ang kuwaderno, tila may nabawas na bigat sa kanyang mga balikat. Hindi ito paglimot sa nakaraan, kundi pagtanggap dito. Nang gabing iyon, patuloy ang pag-ulan, ngunit sa loob ng maliit na silid, walang sirena, walang panginginig mula sa mga pagsabog. Tanging ang paghinga lamang ng mga taong mahal niya at ang pag-unawang unti-unting lumilinaw na ang tahanan ay hindi isang lugar na nawala, kundi kahit saan kung saan ang isang pamilya ay magkakasama ng ligtas. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Ang maliit na eskinita na dati banyaga ay naging isang lugar na pamilyar na sa kanila, na parang tunay na tahanan. Ang boses ng nagtitinda ng almusal, ang sigawan ng mga batang naglalaro, at ang pagbati ng "Magandang umaga po" mula sa mga kapitbahay ay naging bahagi na ng kanilang buhay. Naging mas mahusay si Amir sa kanyang trabaho at kaya na niyang makipag-usap sa simpleng Filipino sa mga customer. Dumami na rin ang mga customer ni Sarah dahil sa kanyang husay sa pananahi. At si Laila, ang batang dating takot sa mga sirena, ay kaya ng kumanta ng ilang linya ng pambansang awit ng Pilipinas at marami ng matalik na kaibigan. Ang kanyang tawa ang siyang nagbibigay buhay sa kanilang munting silid. Isang araw, tumawag si Ginang Cruz upang ibalita na ang paaralan ay may programa para suportahan ang mga masisipag na dayuhang mag-aaral. Napili si Laila na may makasama rito. Nang umuwi siya at ibinalita ito, mahigpit na nagyakapan ang kanyang mga magulang at ang mga luha ng kagalakan ay dumaloy. Nang hapong iyon, naglakad ang pamilya patungo sa kalapit na simbahan. Hindi dahil may piyesta, kundi dahil gusto nilang magpasalamat sa buhay na nagdala sa kanila sa puntong ito. Tumingala si Amir sa kalangitan na nagiging kulay kahel. Huminga siya ng malalim, nararamdaman ang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. "Sa tingin mo, dito na kaya tayo?" Mahinang tanong ni Sarah. Tiningnan ni Amir ang kanyang asawa at anak bago ngumiti. "Sa tingin ko, nakapili na ang mga puso natin." Hindi niya kinalimutan ang kanyang tinubuang bayan, ang mga nawala o ang mga alaala. Ngunit naunawaan niya na ang buhay ay nagpapatuloy. At minsan, ang pagsisimula muli ay hindi pagtataksil sa nakaraan. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon sa hinaharap. Si Laila ay tumakbo upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa ilalim ng watawat ng Pilipinas. Ang tawanan ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa papalubog na araw. Hinawakan ni Amir ng mahigpit ang kamay ni Sarah. Sa lupaing dati naging kanlungan lamang, ngayon ay nagiging lugar na kung saan ang kanilang mga puso ay nag-uugat ng matatag. At sa wakas, ang pamilyang tumakas mula sa digmaan sa loob ng mahabang 72 oras ay natutunan na ang kabaitan ng mga estranghero
ay maaaring gawing tahanan ang isang kanlungan. Ang kwentong ito ay isang patunay na ang maliit na kabutihan ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Sa isang mundong madalas puno ng masamang balita, ang mga kwentong tulad nito ay nagpapaalala sa atin ng lakas ng pag-asa at ang walang hangganang kakayahan ng puso ng tao na tumulong at magbigay ng tahanan.